Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! Balbas in the house! Balbas in the Balbas in the Balbas in the house! So ayun mga bossing, welcome back po. Pero bago ko simulan, meron lang tayong kaunting kapaliwanagan tungkol dito sa isang karakter. Ito pong karakter na to ay hindi si Katsuyuki or Makoto. Ayan, nagkamali-mali po ako sa ginawa kong listahan. Pasensya na. Hindi yan si Makoto, hindi yan si Katsuyuki. Yan po si Malupiton ha. Tandaan nyo, si Malupiton yan. Okay, simulan na natin kagad mga bossing. Part 2. Let's go! Sinabi ni Makoto, sila ang may gawa nito, ang Mad Dog Soap Kamakura. Dahil nakita nito ang nakasulat sa simento. Kinabukasan sa eskwelahan, biglang sumigaw si Eikichi dahil na naginip pala ito na isa na daw siyang guro at tinatawag siyang the legendary virgin ng kanyang mga estudyante. Sinabi ni Makoto, Eikichi, isang guro? Tapos ay bigla itong tumawa, tsaka ito umalis. Ba't tuwang-tuwa kang hayop ka? Tanong naman ni Eikichi. Sa hallway naman, magkasamang naglalakad si Ryuji at si Teacher Ayumi. Sinabi ni Ryuji, hinahangaan ko yung ginawa mo nung isang araw. Wala yon, sagot naman ni Teacher Ayumi. Ang tinutukoy nito ay nung pinagtanggol niya ang dalawa laban kay Mr. Minamino. Dagdag pa nito, napakabuti mo talaga. Ngayon lang ako nakakilala ng isang guro na katulad mo. Karamihan kasi sa mga nakatatanda, palagi nilang ipinagmamalaki ang estado nila. Sinabi ni Teacher Ayumi, maging masipag at matyaga ka lang, magiging maganda rin ang estado mo sa buhay. Sinabi ni Ryuji, sa totoo lang, hindi ko nakikitaan ng halaga ang pag-aaral. Wala din akong balak pumasok sa isang university o magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kung ganon, saang bagay ka interesado? Tanong naman ni Teacher Ayumi. Ang makipaglaban at sa motorsiklo, sagot naman ni Ryuji. Sinabi ni Teacher Ayumi, kung ganon, maaari kang magbukas ng isang motorcycle shop o di naman kaya maging isa kang mekaniko. Parang maganda yan kesa magtrabaho sa isang office. Sagot naman ni Ryuji. Tapos ay inabutan niya ito ng papel. Ano to? Tanong naman ni Ryuji. Sinabi ni Teacher Ayumi, palagi kitang bibigyan ng homework hanggang umabot sa 80 ang grade mo. Sinabi ni Ryuji, kapag nagtagumpay ako dito, bibigyan mo ba ako ng reward? Medyo natawa si Teacher Ayumi na parang alam na nito ang ibig sabihin ni Ryuji. Tapos ay napansin ni Ryuji na pinagmamasdan sila ni Eikichi. Sa kabilang banda naman, hinarang si Makoto ng dalawang bully na estudyante. Ito ay si Wamos at si Awit. Sinabi ni Wamos, Hoy Makoto, ibili mo nga kami ng tinapay. Hindi kumikibo si Makoto. Sinabi ni Awit, bakit ganyan ka makatingin? Ayoko, sagot ni Makoto. Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Tanong naman ni Wamos. Sinabi ni Makoto, inaasahan nyo ba na sasagutin ko yung walang kwenta nyong tanong? Ano ka mo? Tanong naman ni Wamos. Kaibigan ko ang mga Onibaku. Sagot naman ni Makoto, natahimik ang dalawa dahil dito. Oh, ba't nawala yung angas nyo? Tanong naman ni Makoto. Sinabi ni Wamos, pagbalik ng Mad Dog Soap Kamakura, ilalagay nila kayo sa dapat nyong kalagyan. Sinabi ni Makoto, hindi uubra ang Mad Dog Soap Kamakura sa Onibaku. Biglang dumating ang Mad Dog Soap Kamakura. Sinabi ni Toshiyuki, ano ang ibig mong sabihin na hindi uubra? Ang Mad Dog Soap Kamakura ay sa Chujido High School din pala nag-aaral. Suspendido lang sila kaya hindi sila kaagad nagpang-abot ng Onibaku. Sinabi ni Jun kay Makoto, mas malakas ba ang Onibaku kesa sa amin? Dagdag pa nito, banggitin mo ang pangalan namin. At ginawa naman ito ni Makoto. Sinabi ni Toshiyuki, Hoy Makoto, may ipapagawa ako sa'yo. Kinabukasan sa isang restaurant, nakatambay sina Eikichi at ang mga kaibigan nito. Sinabi ni Eikichi, medyo tulala si Ryuji nitong mga nakaraan. Ang weirdo ng mga ikinikilos niya. Sinabi ni Tsukay, oo, pero mukha naman siyang masaya. Baka may bago na siyang jowa. Sagot naman ni Yui, tumigil ka nga dyan, sabat naman ni Eikichi. Bakit ka nagagalit? Tanong naman ni Yui, babaero ka kasi, kaya hanggang ngayon single ka pa rin. Tapos ay dumating si Makoto at sinabi nito, Eikichi, ano ang ginagawa mo rito? Wala, gusto ko rito. Wala naman ibang pwedeng puntahan eh. Sagot naman ni Eikichi. Tapos ay humingi ng pasensya si Makoto at mukhang hindi ito mapakali. Sinabi ni Tsukay, Hoy Makoto, mag-iingat ka. Mukhang tinatarget ng Mad Dog Soap Kamakura ang mga malalapit sa Onibaku. Sige, mag-iingat ako, sagot naman ni Makoto. Tapos ay inayang lumabas ni Eikichi si Makoto. Bago sila tuluyang makaalis, pinaalalahanan muli ni Tsukay si Makoto na mag-ingat sa Mad Dog Soap Kamakura. Sinabi ni Yui, okay lang kaya sila? Ganun ba talaga kalakas ang Onibaku? Kagaya ng usap-usapan? O baka bigla na lang mawala ang pangalan nila?
Sinabi ni Chukay, huwag ka ngang magsalita ng ganyan, malabong mangyari yun sa Onibaku. Sa kabilang banda naman, nagde-date si Ryuji at Ayumi. Patago silang pinagmamasdan ni Eikichi at Makoto. Medyo naiinggit si Eikichi dahil masaya na si Ryuji sa love life nito. Natalo si Ryuji kay Ayumi. Sinabi nito, napakahusay mo talaga. Hindi ako mahusay. Confident lang ako, sagot naman ni Ayumi. Dagdag pa nito, siguro panahon na para ako naman ang humingi ng reward. Kasabay nito, sinabi ni Eikichi, nag-e-enjoy lang pala dito ang Ryuji na to. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, sagot naman ni Makoto. Tumigil ka, hindi pwedeng wala akong gagawin. Hindi ko hahayaan na manatili akong virgin. Virgin ba ka mo? Tanong naman ni Makoto. Hindi, wala, sagot naman ni Eikichi. Pagkatapos nito, nasa hotel room na si Ryuji at Ayumi, habang ang dalawa naman ay nasa baba at wala nang malaman gawin. Sinabi ni Eikichi, magmula ngayon ay wala nang Onibaku. Sinabi ni Makoto, wag naman ganon. Dapat nga matuwa tayo dahil may kasama ng babae si Ryuji. Sinabi ni Eikichi, traidor siya. Tapos ay umalis ito. Sinabi ni Makoto, sandali lang. Sumama ka na lang kaya sa akin. Makikipagkita kasi ako sa jowa ko ngayon. At kasama din niya ang kaibigan niyang babae. Babae? Tanong naman ni Eikichi. Dagdag pa nito, siguradong sa mga oras na to, nag-i-enjoy na si Ryuji. Kailangan mag-enjoy din tayo. Sumang-ayon naman si Makoto. Sa hotel room naman, sinabi ni Ryuji, sigurado ka na ba dito? Ayoko yung naaawa ka lang sa akin. Hindi naman, sagot naman ni Ayumi. Sinabi ni Ryuji, seryoso ako sa'yo. Niyakap siya ni Ayumi at sinabi nito, kung ganon, kaya mo bang tumigil sa pag-aaral? Seryoso ka sa akin, hindi ba? Oo, sagot naman ni Ryuji. Kung ganon, maghanap ka na ng trabaho at pakasalan mo ako. Sa totoo lang, gusto ko na kagad magkaroon ng anak. Siyempre, kailangan din nating bumili ng bahay at kotse. Sinabi ni Ryuji, teka lang, kumalma ka muna. Sa totoo lang, wala pa sa isip ko ang mga bagay na yan. Sinabi ni Ayumi, kung magkakaroon tayo ng relasyon, kailangan mo nang itigil ang mga bagay na gusto mo. Kaya mo bang itigil na ang pakikipaglaban? Kaya mo bang iwanan ng Onibaku para sa akin? Sa kabilang banda naman, sinabi ni Eikichi, hindi ka naman dito madalas pumunta. Dito lang tayo makikipagkita, sagot naman ni Makoto. Sinabi ni Eikichi, wala naman tao dito ah. Ang hindi niya alam ay sinetap pala siya ni Makoto. Sinabi nito si Yuki, ikaw si Onizuka ng Onibaku, hindi ba? Ikaw ba o hindi? Sinabi nito kay Makoto, nagawa mo na ang misyon mo. Ngayon, tatanggapin na namin ang pagbalik mo bilang isa sa amin. Sinabi ni Eikichi, tinraidor mo ko? Magsalita ka. Humingi ng patawad si Makoto at sinabi nito, hindi ko naman ginustong umabot sa ganito. Nakikiusap ako, patawarin mo ko. Sinabi ni Makoto sa sarili nito, wala talaga akong ibang pagpipilian kung hindi ang sumunod sa ibang tao. Tapos ay naalala nito noong mga panahon na binubuli siya. Ang pagsunod sa mga mas malalakas sa kanya ay ang nag-iisang paraan para maprotektahan niya ang kanyang sarili. Sinabi nito, imposible akong maging katulad ng Onibaku. Patawarin mo ako, Eikichi. Sinabi ni Eikichi, una si Ryuji, tapos ikaw naman ang trumaydor sa akin ngayon. Lilinawin ko lang mga bossing ang tinutukoy dito ni Eikichi na pagtatraydor ni Ryuji ay ang tungkol sa virginity lang. At medyo nawawalan na ng oras sa kanya si Ryuji dahil abala na ito sa babae. Yun lang. Okay, balik tayo. Sinabi ni Eikichi, okay sige, tatapusin ko ito nang ako lang mag-isa. Kinabukasan sa eskwelahan, napansin ni Teacher Ayumi na hindi pumasok ang Onibaku at napansin din ito ni Chukay. Pagkatapos ng klase, nagsimula ng maghari-harian ng Mad Dogs of Kamakura. Naangasan ang kasamahan ni Chukay, kaya sinigawan niya ang mga ito. Huminto ang Mad Dogs of Kamakura at lumapit si Jun. Sinabi ng kasamahan ni Chukay, ang mga pinaggagawa nyo ay marumi at gawain ng mga mahihinang klase at ito ang nangyari. Sinabi nito si Yuki,
ang pinakamalakas ay ang laging panalo. Yan ang kasabihan namin. Bakas sa mukha ni Makoto na nagigilty ito sa mga nangyayari. Tapos ay biglang dumating si Yui at pagod na pagod. Sinabi nito, kailangan nating mahanap si Ryuji dahil nabalitaan na nito ang nangyari kay Eikichi. Samantalang si Ryuji ay wala pang alam sa mga nangyari. Natagpuan ng dalawa si Ryuji sa tabing dagat. Sinabi ni Chukay, saan ka ba nagpupunta nitong mga nakaraan? Sinabi ni Ryuji, kinailangan ko lang ng oras para pag-isipan ng mga bagay tungkol sa buhay ko at sa hinaharap. Sinabi ni Yui, ha? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Wala ka man lang pakialam sa mga nangyayari? Dagdag pa ni Chukay, sinakop na ng Mad Dogs of Kamakura ang Chujido High School. Okay lang yon, sagot naman ni Ryuji. Dagdag pa nito, wala na akong interes sa mga ganyang bagay. Sinabi ni Chukay, ang ibig bang sabihin nito, wala ka na ring pakialam sa nangyari kay Eikichi. Nang malaman ni Ryuji ang nangyari, nagmadali itong pumunta sa ospital. Nang makita niya si Eikichi, sinabi nito, ano ang nangyari? Totoo bang inatake ka ng Mad Dogs of Kamakura? Hindi kumikibo si Eikichi dahil masama ang loob nito kay Ryuji. Sumigaw si Ryuji at sinabi nito, magsalita ka. Wala ka namang balak gawin tungkol sa bagay na ito, hindi ba? Sagot naman ni Eikichi. Dagdag pa nito, at ayaw mo na ring maging parte ng Onibaku. Tama ba? Ano ba yung pinagsasabi mo? Tanong naman ni Ryuji. Alam ko ang tungkol doon. Masyado ka nang busy. Kasama ang teacher na yon. Hindi na tayo magkaibigan. Sinabi ni Ryuji. Ano? Yun na pala yon. Kagaya ka lang din pala ng iba. Tapos ay umalis na ito. Ang sumunod na bumisita naman ay si Teacher Ayumi. Kasabay nito, sumugod na si Ryuji para huntingin ng Mad Dogs of Kamakura. Sinabi nito, hoy, nasaan yung dalawang amo nyo? At sino ka naman sa palagay mo? Sagot naman ng isa sa mga to. At ito ang nangyari. Sa ospital naman, sinabi ni Eikichi kay Teacher Ayumi, ipinapaubaya ko na po sa inyo si Ryuji. Gustong gusto ka po niya at kaya kanyang panindigan. Kapag nabuo na ang pasya ni Ryuji, walang kahit na ano o sino paman ang makakapagpabago nito. Oo, alam ko, sagot naman ni Teacher Ayumi. Sinabi ni Eikichi, palaging matigas si Ryuji. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Nakikita ko sa kanya na sobrang mahal kanya. Sinabi ni Teacher Ayumi, ito din ang unang pagkakataon na nakakilala ako ng ganon. Anong ganon? Tanong naman ni Ryuji. Isang tao na sobra ang pagpapahalaga sa kaibigan. Kaibigan kanya hindi ba? Sobrang mahal ni Ryuji ang mga kaibigan niya. Higit pa sa kanino man. Nung nasa hotel sila, sinabi ni Ryuji, hindi ko kayang iwan ang Onibaku. Si Eikichi ay matalik kong kaibigan. Komportable ako kapag kasama ko siya. Gusto ko pa ring tumambay kasama niya. Pasensya na. Sa kabilang banda naman, bugbog sarado ang lahat ng nakalaban ni Ryuji. Kasabay nito ay nagtungo naman siya ngayon sa kabilang hideout ng Kamakura. Sinabi ng isa sa mga ito, sino naman kaya itong kupal na to? Sinabi ni Ryuji, nandyan ba yung dalawang amo nyo? Sino ka? At ano ang kailangan mo dito? Sinabi ni Ryuji, ikaw ang tinatanong ko. Kaya ko kayong patumbahin lahat kahit mag-isa ko lang. Sa ospital, ikinuwento ni Teacher Ayumi kay Eikichi ang mga nangyari at kung paano siya pinahahalagahan ni Ryuji. Pagkatapos patumbahin ni Ryuji ang mga sumalubong sa kanya, lumabas na si Toshiyuki at ang iba pa. Sino sa inyo si Toshiyuki? Tanong naman ni Ryuji at ito ang nangyari. Let the fist grin and bleed. Homeroom war zone. Classroom creed. School bell rings. That's the starting gun. I catch you laughing. Who wants some? Sinabi ni Toshiyuki, so ikaw pala si Ryuji, Danma. Tapos ay hinampas siya ni Jun mula sa likuran. Sinabi nito, tanga, pareho lang kayo nung isa na nahulog sa parehong patibong. Chairs get thrown. Shock the screen. Floor full of punks. Tasting pain. Onibaku. Step up. Get folded. Two-man storm. Bare hands uncontrolled. I catch you wild grin. Ryuji dead call. Sinabi nito, huwag kang nag-aangas dito ah. Tapos ay umalis na ito. Subalit, muling tumayo si Ryuji at sinabi nito, hindi pa tayo tapos. Sinabi ni Toshiyuki, ang ibig bang sabihin nito, mas malakas ka kesa dun sa isa? Sinabi ni Ryuji, ano bang pinagsasabi mo? Mas malakas nang hindi hamak sa akin si Eikichi. Pahambol ka pa ah. Gusto mo pa ba? Tanong naman ni Toshiyuki. Tapos ay pinalibutan nila ito. Maya-maya lang, biglang dumating si Eikichi. Sinabi nito, hoy Ryuji, bakit mo naman sila tinigilan? Kumusta ka naman? Hindi ba't mas makakabuti kung nanatili ka muna sa ospital? Sagot naman ni Ryuji at ito ang nangyari.
Dahil sa pagbagsak ng Mad Dogs of Kamakura, natakot na ang mga tauhan nila. Natuwa si Makoto sa pagkapanalo ni Eikichi. Sinabi nito, "Iba ka talaga." Sinabi ni Eikichi kay Ryuji, "Hindi maganda ang lagay mo ah. Tumahimik ka." Sagot naman ni Ryuji. Kasabay nito, muling bumangon si Jun para saksakin si Eikichi. Subalit, hinampas siya ni Makoto. Nagulat si Eikichi sa ginawa ni Makoto. Tapos ay dumating na sina Tsukay at Yui. Sinabi ni Tsukay kay Eikichi, "Totoo bang tinraidor ka ni Makoto?" Sinabi ni Eikichi, "Hindi totoo yon. Kaming tatlo ang gumulpi sa mga yan." Pinagtakpan ni Eikichi si Makoto dahil nauunawaan niya ang sitwasyon nito. Sa huli ay naging bida pa si Makoto sa mata ng mga kaibigan niya. Kinabukasan sa isang restaurant, magkakasama ang tatlo at tumitingin ng mga babae sa picture. Tapos ay bigla nilang narinig ang isang umiiyak na babae at nagmamakaawa sa isang lalaki. Sinabi nito, "Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka." Sinabi ng lalaki, "Ang tigas ng ulo mo, hindi na kita kayang tiisin." Sinabi naman ng babae, "Kung maghihiwalay tayo, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Bago mo gawin yan, magbayad ka muna ng bill." Sagot naman ng lalaki. Tapos ay may dumating na isa pang babae at tumalis na sila. Aray ko, sawi. Kinabukasan sa eskwelahan, may kasama si Teacher Ayumi na bagong estudyante. Sinabi ni Ryuji kay Eikichi, "Yan yung lalaki kahapon, hindi ba?" "Oo nga no," sagot naman ni Eikichi. Tapos ay ipinakilala ito ni Teacher Ayumi. Siya si Abe Hiroshi. Sinabi nito, "Dun ko gustong maupo." Itinuro nito ang upuan ni Ryuji. Sinabi ni Ryuji, "Bastardo, wala ka bang alam? Dahil kadarating mo lang, tumabi ka dyan." Sagot naman nito, nang papatulan na siya ni Ryuji, inawat siya ni Eikichi dahil iba na pala ang tingin ni Teacher Ayumi. Walang nagawa si Ryuji kundi ang lumipat na lang. At natuwa naman si Teacher Ayumi. Pagsapit ng break time, pinopormahan na kagad ni Abe ang mga babae sa classroom. Sinabi ni Ryuji, "Kung hindi lang dahil kay Teacher Ayumi, ginulpi ko na yan." Gusto yata niyang banggain ng Onibaku. "Hoy, Eikichi, turuan natin siya ng leksyon." Kaagad namang lumapit si Eikichi. "Ano ang gusto mo?" Tanong naman ni Abe. Sinabi ni Eikichi, "Pakiusap, maging magkaibigan tayo." Pagkatapos nito, tumambay sa rooftop ang tatlo. Sinabi ni Abe, "Ano bang kailangan nyo sa akin?" Sinabi ni Eikichi, "Gusto lang naming iparamdam sa'yo na welcome ka dito. Sa ngayon, 158 na babae pa lang ang nakakarelasyon ko." Pagyayabang naman ni Abe, natahimik ang dalawang virgin dahil dito. Sinabi ni Eikichi, "Baka naman pwede mo kaming ipakilala sa iilang mga babae. Wala ba kayong respeto sa mga sarili nyo?" Tanong naman ni Abe. Nagalit si Ryuji at sinabi nito, "Naghahanap ka ba ng away? Alam mo bang medyo malakas din ako?" Sagot naman ni Abe. Subalit, inaawat ni Eikichi si Ryuji dahil sa kagustuhan nito na matutong dumiskarte sa mga babae. Sinabi ni Abe, "Kung magiging magkakaibigan tayo, siguradong matuturuan ko kayo sa susunod." "Talaga?" tanong naman ni Ryuji. Tapos ay nakipagkaibigan na rin ito. Sinabi ni Eikichi, "Wala ka ring pride no? Tumigil ka dyan." Sagot naman ni Ryuji. Dito nagsimulang mabuo ang pagkakaibigan ng tatlo. Kinabukasan, pumasyal ang mga ito sa isang resort para turuan sila ni Abe kung paano dumiskarte sa babae. Sinabi nito, "Meron tayong tatlong kondisyon para maging popular sa mga babae. Una, dapat may kakayahan kang maging attractive sa babae. Kaya nilalayuan kayo ng mga babae. Ang gusto nyo kasi, bembang kagad, di ba? Ako, kapag nakakita ako ng babae, hindi ko iniisip ang bembang. Pangalawang kondisyon, dapat marunong kayong mangakit." Sinabi ni Abe, "Manood kayo, lalandiin ko ang apat na yan." "Imposible yon," sagot naman ni Ryuji at sumang-ayon naman si Eikichi. "Manood kayo at matuto." Sagot naman ni Abe. Binola-bola niya ang mga ito at napapayag niyang sumama sa kanya para mamasyal. Hindi makapaniwala ang dalawa na nagtagumpay si Abe. Patuloy lang sa pambobola si Abe. Bago sila umalis, sinabi ni Ryuji at Eikichi, "Ano yung pangatlong kondisyon? Bukas, alas 5 ng umaga. Magpunta kayo sa Coastal Road ng Isumisaka." Sagot naman ni Abe. "May mga babae ba ng ganong oras?" Tanong naman ni Eikichi. Tapos ay umalis na ang mga ito. Sinabi ni Eikichi, "Hindi naman ito lesson kung paano makakuha ng babae. Ang nangyari, pinanood lang natin siya kung paano siya kumuha ng babae." Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito din pala ang Mad Dogs of Kamakura. Nagsimulang magkaasara ng magkabilang panig hanggang sa sinabi ni Toshiyuki, "Bakit hindi na lang natin subukang magkasundo?" At dito na rin nagsimula ang pagkakaibigan ng mga ito. Nang may napadaan silang babae, inutusan nila si Toshiyuki na pormahan ng mga ito. Subalit natakot sa kanya ang mga babae at napagkamalan siyang yakuza. Dahil dito, pinagtawanan siya ng tatlo. Sinabi ni Eikichi kay Ryuji, "Ipakita natin sa kanila ang resulta ng lesson natin."
Tapos ay nilapitan ni Eikichi ang dalawang babae. Sinabi nito, "Hi, may libreng oras ka ba?" Naisip ko lang, parang isa itong tadhana. "Ako nga pala si Eikichi. Ano ang pangalan mo?" "Ako si Kaoru." Sagot naman nito. Sinabi ng kasama ni Kaoru, "Kaibigan mo ba yung mga yon?" "Ah, hindi ko sila kilala." Sagot naman ni Eikichi. Dagdag pa nito, "Tara, ipapasyal ko kayo." Pagsapit ng madaling araw, hinihintay ng dalawa si Abe para sa ikatlong kondisyon. Sinabi ni Ryuji, "Kinuha mo ang contact number ng babae kahapon, no?" "Oo," sagot naman ni Eikichi. Kung itinadhana talaga, magkikita kami ulit. Maya-maya lang, nakita nila si Abe. Habang nagja-jogging ito, nagde-deliver ito ng dyaryo. Ito ang pangatlong kondisyon, pera. Kailangan nilang magtiyaga at magsumikap para magkaroon ng pera. Sinabi ni Eikichi, "Parang malabo tayo sa pangatlong kondisyon." Pagsapit ng gabi sa motor shop ni Masami, sinabi ni Ryuji, "Pasensya na sa abala. Gusto ko sanang itanong kung magkano ang nagastos mo sa pagbubukas mo ng sariling motor shop. Parang biglaan yan ah. May interes ka ba sa motorsiklo?" Tanong naman ni Masami. Sinabi ni Ryuji, "Oo naman. Turo sa akin ng teacher ko. Gawin ko daw kung ano ang hilig kong gawin. Mabuti kung ganon." Sagot naman ni Masami. Sa kabilang banda naman, habang nakatambay at naglalaro ang mga tauhan ng Mad Dog Soap Kamakura, biglang dumating ang isa pang grupo. Ito, ang Teamer Gundan. Sinabi ng tauhan ng Kamakura, "Kung gusto nyo pang mabuhay, umalis na kayo dito." Tapos ay nagkainitan ng magkabilang panig. Maya-maya lang, dumating pa ang iba pang miyembro ng Teamer Gundan. Kasama din nila ang kanilang vice head. Siya si Maruyama. Sinabi ng tauhan ng Kamakura ng may halong takot, "Kasamahan kami ni Toshiyuki, ang Mad Dog Soap Kamakura." Kasunod na dumating ang leader ng Teamers Gundan. Siya si Fumiya Shindoji. Sinabi nito, "Tatapusin ko ang lahat ng delinkwente sa Shonan." Kinabukasan, magkasamang namamasyal si Teacher Ayumi at Ryuji. Sinabi nito, "Gusto sana kitang makausap. Nakapagdesisyon na ako. Gusto talaga kitang makasama at gusto kitang mapasaya. Titigil na ako sa pag-aaral at sa hinaharap, iiwan ko na rin ang Onibaku. Maghahanap buhay ako at magtatayo ng sariling motor shop." Sinabi ni Teacher Ayumi, "May gusto sana akong puntahan." At nagtungo ang dalawa sa isang tulay. At dito, kinuwento ni Teacher Ayumi ang kanyang nakaraan. Dito namatay ang kanyang unang kasintahan. Sinabi nito, "Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa nangyari. Kagaya mo, mahilig rin siya sa motorsiklo." Biglang nagsalita si Fumiya. Sinabi nito, "Sige, subukan mong magkwento tungkol sa kanya." Sinabi nito kay Ryuji, "Lolokohin ka lang din ng babae na yan. Itigil mo yung bunganga mo o di kaya lumapit ka rito at saka mo sabihin sa akin yan." Tapos ay sinubukang sagasaan ni Fumiya si Teacher Ayumi. Sa kabilang banda naman, dinidilihensyahan ng Teamers Gundan ang mga estudyante. Nakita ito ni Tsukay at Abe. Sinabi ni Tsukay, ito pala yung grupo na sinasabi nila na tumatarget sa mga delinkwente. At ito ang nangyari. Balbas in the house! Balbas in the house! Sinabi ni Abe, "Ano yung ginagawa nyo? Umalis nga kayo rito." Balbas in the Sinabi ni Abe, "Maaaring simple lang akong tignan kapag may kasama akong babae. Pero mahusay din akong makipaglaban." Tapos ay lumapit si Maruyama at tinisprayan sila ng pepper spray sa muka. Balbas in the house! Pagkatapos nito sa train station, si Toshiyuki naman ang pinuntirya nila. Balbas in the house! Balbas in the Balbas in the house! Pasok na sa kwento, bilis ng dila, parang fast forward na eksena. Sinabi ni Toshiyuki, "Huwag niyong minamaliit ang Mad Dog Soap Kamakura." Tapos ay bigla siyang kinuryente ni Maruyama at sinabi nito, "Shonan, ang pinakadelikadong lugar ngayon. Tandaan niyo yan." Sa kabilang banda naman, sinabi ni Ryuji kay Eikichi, "Nakapagdesisyon na ako. Titigil na ako sa pag-aaral para kay Ayumi. Mahal ko na talaga siya." Sinabi ni Eikichi, "Kung ganon, susuportahan kita. Mahal mo siya, hindi ba?" Sa totoo lang, parang in love na din ako. "Kanino? Kay Kaoru?" Tanong naman ni Ryuji. "Oo," sagot naman ni Eikichi. "Napakaganda niya at may mabuting kalooban." Biglang dumating si Makoto. Sinabi nito, "Masamang balita, si Tsukay at ang iba pa ay inatake ng isang grupo." Sinabi ni Eikichi, "Sinisira mo naman yung moment namin.
bakit ganyan yung balita mo? Sinabi ni Ryuji, pakiusap, wag niyo muna kaming balitaan ng kahit na ano, maliban sa pag-ibig. Sinabi ni Makoto, nitong mga nakaraan, may isang grupo na inaatake ang lahat dito sa lugar natin. Subalit, hindi na siya pinansin ng dalawa. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ng Mad Dog Soap Kamakura ang Teamers Gundan. Tapos ay kumontak na ang isa sa mga ito sa kanilang mga kasamahan. Sinabi ni Toshiyuki, marami kayong backup nung nakaraan na. Bakit ito na lang kayo? Kung nag-aalangan kayo, matatalo lang kayo. Sagot naman ni Maruyama at ito ang nangyari. Salt in the air, standing out teeth, show not win, cutting through the heat. Names on the pier, whispers in the bar. They don't step back, they leave you where you are. Mad dogs of Kamakura, fight down, never let go. Toshiyuki, Jurin Kamata. Pagkatapos silang pabagsakin ng Mad Dog Soap Kamakura, dumating naman ngayon ang leader ng Teamers Gundan. Sinabi nito, mukhang malakas kayo ah. Buti alam mo, sagot naman ni Toshiyuki. Sinabi ni Jun, tapos na ang laban, mabuti na rin at nagpakalalaki kayo. Tapos ay dumating ang mas marami pang kalaban. Balbas in the house. Hey, Balbas in the house. Woo! Balbas in the house. Balbas in the house. Balbas in the house. Hey, hey, hey. Balbas in the. Balbas in the. Balbas in the. Sinabi ni Pumiya, hindi nyo kailangan matakot, huwag kayong mag-alala, ako lang ang tatapos sa inyo. Sinabi ni Jun, ako na ang bahala sa kanya. Pag-atake ni Jun, sinaksak siya ni Pumiya. Sinabi nito, mahinang klase ka lang pala. Galit na galit si Toshiyuki, subalit wala itong magawa. Tapos ay umalis na ito. Bago ito tuluyang makaalis, nakasalubong niya ang Onibaku. Tapos ay natandaan nito ni Ryuji. Sinabi nito, sino ka bang kupal ka? Tanungin mo na lang yung babae mo. Sabihin mo sa kanya, ako yung mas batang kapatid ng namatay. Alam niya kung sino ako. Tapos ay umalis na ito. Bumalik ka rito, sigaw naman ni Ryuji. Sinabi ni Eikichi, iligtas muna natin si Jun. Inutusan ni Ryuji si Tsukay na tumawag ng ambulansya. Sinabi ni Eikichi, Ryuji, ano ang kinalaman ni Teacher Ayumi dito? Wala pa akong ideya, sagot naman ni Ryuji. Okay mga bossing, hanggang dito lang po muna yung part 2. Abang-abang lang sa part 3. Kung nagustuhan nyo po yung video natin, baka pwedeng pa-like and share naman. Malaking bagay po yan para sa channel natin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. Okay, big shoutout po pala kay Amancio Fan TV. Ayan, solid na supporters natin. Okay, sa mga gustong magpa-shoutout po, meron lang po tayong susundan na guideline. Yung maglalagay lang po ng hashtag #BalbasInTheHouse, then pangalan, lugar, at message. Yung message, optional na lang yon, pwedeng wala yon. Basta nandyan yung pangalan at lugar at saka yung hashtag #BalbasInTheHouse. Okay? Yun lang po ang isi-shoutout natin at kaya natin gagawin to para mas madali lang silang makita. And yung mga shoutout ngayon, yung hindi naglagay ng pangalan, sorry po, hindi natin masi-shoutout, okay? Yung naglagay lang ng pangalan. Shoutout po kay John Lloyd and Castor. Castor ba to o Castro? Ewan ko, baka nagkabaligtad lang. From Metro Manila. Yan, ganyan magpa-shoutout, may pangalan. Shoutout din po kay Jawad from Lanao del Sur at kay Muhammad Nor Mujahid. Shoutout din kay Jeds at Gwen at kay Nosyads at Jason siguro to. Shoutout sa inyo mga bossing. Shoutout din po kay Romel Flores at kay Nelfa Apollo. Shoutout din po kay John Lope, Jeward at Prince. Shoutout din kay Mark, walang apelyido, at kay Jerry Morales. Ayan, salamat po bossing. Shoutout din kay Miles Gabriel. Shoutout din po kay Garen Kilang at kay Jason Arco from Coronadal City, South Cotabato. Shoutout din po kay Zai Vien or Zivien at kay Renzo. Shoutout din po kay Nitan Kaskiaw. Shoutout po kay Janus Real from Taguig. At shoutout din kay Abdul. Shoutout sa Aguirre family from Sicogon Island. Shoutout po kay John Ryu Quadra. John Ryu, yung ano ko siguro to, classmate sa Oya High. So ayun mga bossing, hanggang dito na lang po muna yung mga shoutout natin.
Magbabasa po ako ng mga shouts sa latest video po. Always. Doon lang ako magbabasa ng shoutout na may hashtag Balbas in the house. Okay mga bossing, see you sa part 3. Bye-bye!